Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Nakita nyo yan kanina. Ha? May sunod-sunod na naman ang labas. Sabi ko nga napaka-obvious naman ang gustong magpabag. Halatang merong may grupo na gustong magpabagsak sa ating gobyerno. Parang kilala ko na eh. Yung naalala nyo yun, nag-picture taking sila na may PR daw sila. Naalala nyo kung sino yun? Mamaya baka makita nyo dito sa mga babanata natin. Talagang may PR eh. Kasi kanina, sabay-sabay na naman to ha. Same picture. Naglabasan sa iba't ibang dyaryo. Abay, kakaiba. At titingnan mo ha. Ito, nandun nasa left, baba. Kita mo, nilakihan ko. Talagang yung nagkakamera sa kanila, tinuturo ko ano yung gagawin. Hindi, ito may PR na ang sabay-sabay nilabas yan, scripted pa. Ano ba namang klase yan? At ang tanga-tanga ng kumuha ng picture, sinama yung direktor. Halatang mga batang walang alam to eh. Ito mga batang to, tinan mo ha, parang masama sa loob nila yung paghawak-hawak eh. Dali for short, welcome to supporters, oy! Salamat ha, iba't ibang level yan eh ha. Banatero supporters at saka sponsors ha, yan. Ayan na nga tingnan mo, kita, sabi ko nga, ano ba namang, yung wala man lang orientation yung nangyari, no? Wala man lang orientation na, ganito gagawin natin ha, pagdating doon, ganito yung gagawin ninyo. Tapos kukuhanan kayo, kunwari nagrarally kayo, ha? Hindi ko alam kung nakaabang na yung mga media dyan, o baka naman pinasa lang sa kanila, Brad, ito yung press release. Alam nyo na, pag may press release, merong brown envelope. Hindi mawawala yan sa press release, brown envelope. Nandyan yung, kunwari, nandyan yung picture. May picture na ganyan. May picture. Ay, lagay yung picture. Tapos may kasama ng pamerienda. Ha? Saan? Sa Spiral sa Sofitel. Kasi sabay-sabay naglabasan kanina yan. Talagang kesyo. Marami na ang nagde-demonstrate. Pambira, oo. Sabi ko nga, buti na lang talaga. Requirement ang nakamask kayo, hindi namin kayo nakita. Kung nakita namin kayo, nahanap namin profile nyo sa FB. Delicates kayo. Anak ng weteng, oo. Okay sa mga terorista dyan. Yung mga terorista, aktivista, next time pag kayo naman magpipicture-picture, siguraduhin ninyong siguraduhin yung hindi kilala yung direktor. Huwag kayong gagaya dito, ha? Wala ako sinabi sila yung terorista. Sabi ko, wag lang silang gagaya dyan. Ay, nako. Alam nyo talaga, wala na hong pag-asa tong news natin. Kaya dapat talagang lagi kayo nakasubaybay sa Banat Bay! Hindi ako kasi, ibibigay ko yung totoo. Ito opinion ko, I can be wrong. Okay? Ito yung opinion ko, pero ibabalita ko sa inyo. Tingnan nyo naman yan. O kayong tumingin, sige, sabihin nyo sa akin, hindi scripted yan. Sabihin nyo sa akin, ano lang yan, ang tawag doon yung bugso ng damdamin na nagpunta sila dyan dahil ayaw talaga nila sa Manila Bay. Ay, naku, ang ganda ng usapan namin ni Yusek. Panalo yung aming usapan ni Yusek Benny. Alam nyo kung bakit? Kasi doon, binanatan niya talaga. Kasi pag nakikita mo siya sa TV, medyo ang dating niya Yusek. Pero kasi matagal ko nang kilala yan. Nasa media pa ho siya dati. Manunulat pa ho yan. Nakasama ko na yan. At isa yan ang advisor. Isa sa mga advisor ko sa Mocha Girls noon. Magaling mag-advise yan. As in, kinakausap niya ako, bay, dapat ganito kayo pagdating, eto may papakilala ako sa inyong ganyan, media. Kaya alam ko yung kalakaran dyan sa media. Ang ganda ng usapan namin, kasi kanina, nung kanyang ini-interview ko siya,
Aba, hindi siya asal Yusek. Pinagbabanatan niya yung mga dilawan tsaka yung mga terorista. Kaya abangan nyo yan. As in, binanatan niya yung mga, sabi ko, after nung pagka-record ko, boss, sigurado kang gusto mo ilabas to. Sabi ko, pati si Lenny, binanatan mo, Yusek na eh. Eh bakit? Tama naman talaga eh. Hala, binanatan niya si Yusek, si Lenny. First time kong narinig, kasi siyempre, merong ano yan eh, Yusek ka eh. Kailangan medyo ano. Pero kanina, binanatan niya ng todo-todo. Pinasok niya pa si BBM. Sabi ko, paano boss, yung isang BP natin niya kung ano-ano sinasabi. Sinong BP? Kasi kanina may kausap akong BP. Sabi ko, sino yung kausap niyong BP, sir? Si BBM. Sabi ko, aba! Boom! Kunana! Sabi ko, boom! Kunana! Tama nga naman. Iba naman pala yung kausap niyang BP. Yun talaga ang BP. Eh yung bumabanat sa kanyang BP, ambisyosa lang yun. Ha? Dito. Ito. Ayan, pasimuno ng lahat. Hindi na nakapagpigil ang Kolokoy. Ha? Hindi nakapagpigil ito si Edwin Lasierda. Ha? Feeling ko, yung PR company nito, isa sa mga pasimuno eh. Feeling ko lang naman. I may be wrong, but I think I'm right. Malabaywatch ang dating Sir Banat. Pag yan nagkaganyan ha, tandaan nyo yung mga kumukontra, pagbabawal natin pumunta dyang hinayupak na yan. As in, sampalin natin sila ha, pagka nasampalin natin ng kanilang mga post. Hindi ko sinabing physical ha. Sampalin natin sila nung post nila nung hindi pa gawa yan. Ito na. Putting white sands in Manila Bay at a time of need reminds us of Imelda Marcos Manila Beautification Project while people live in mass poverty. You cannot paint Manila Bay white to preserve sanity while people wallow in black uncertainty and Imelda Diffic delusion. Una sa lahat, correct ka. Ma-i-Imeldify, Diffic, sabihin gaganda. Tama ka dyan. Pero ang mali mo, yung sinasabi mong mass poverty. Kuya, yung panahon ni Cory ang mas maraming naging mahirap. Yung galunggong nga, di ba, nagkataas-taas? Nakalimutan mo o bubububuhan ka din? Ha? Bernard Flores, salamat sa $5. Dito din Brad sa Calgary, puro man-made lake, wala naman nagkakasakit. Sinubukan mo bang hit-hitin yun? Hit-hitin mo kasi yung buhangin, Brad. Hit-hitin mo is ilagay mo sa mata mo at saka kainin mo. Parang ganyan ang gusto ng payo ng iba eh. Ha? Talagang maganda. At ang point dito, magtama siya eh. Maganda naman talaga yung ginawa ni Imelda. Maganda yung ginawa niya. Pero yung mahirap, ay ba'y mas maraming mahirap nung panahon ni Cory at ni Pinoy kaysa kay Marcos. Mahiyahiya ka naman? Ha? Mahiyahiya ka naman, kuya. At sigurado rin ako mas maraming mahihirap, ha? Nung panahon ni Pinoy kaysa ngayon. Sa totoo lang ha, although syempre maraming sa media maraming nawawala ng trabaho. Ngayon lang yan kasi nag-pandemic. Pero ipupusta ko sa iyo, pag ito nawala tong pandemic na to, mas maraming yayamang Pilipino. Alam nyo kung bakit? Bakit? Dali mga kapitbahay ko, naiingayan na eh. Alam nyo kung bakit? Kasi natuto ng magnegosyo ang mga Pilipino. Natutunan nila, na-force silang mag-online business. Alam mo yan ang, sabi nga nila sa bawat pangit na sitwasyon, may magandang magiging resulta yan. Dahil dyan, naging negosyante na tayo. Marami sa atin na dati utusan lang, empleyado lang. Totoo naman eh. Pero dahil nawalan tayo ng trabaho, nagsikap tayo, nagkaroon tayo ng sarili nating negosyo. At alam nyo ba dahil dyan, mas maraming yayaman? Kasi walang yumayamang empleyado. Nakita ka yumaman na empleyado? Ha? Wala.
I'm telling you, I know. I know. Ayoko na lang magsalita, pero I know. Pero yung mga negosyante, ay sus, ginuog yun. Talagang yumaman. Panoorin nyo yung mga istorya ng mga mayayamang inchik ngayon sa Pilipinas. Nagsimula lang, nagbebenta ng sapatos. Yung iba nga, nagbenta lang ng taho eh. Tapos ngayon, ganito na kayaman. Bakit? Kasi negosyante. Kaya sabi ko sa inyo, kung ngayong pandemic, nawalan kayo ng trabaho, see the brighter side. Make something out of nothing. Taray, motivator. Parang mga ganun. Hindi. Biro lang. Pero totoo eh. See the brighter side. Magnegosyo kayo kahit maliit lang. Paunti-unti lang. Yung sabi nga di ba? Tubong inchik. Bernard Flores, salamat po. Marami pa nga nakainom, especially little kids. Tama. Correct ka dyan. Tama ka dyan. Hindi di ba? Talaga. Basta tubong inchik lang. Huwag ka naman kagad yung bebenta ka ng face mask. Gusto mong benta. Binili mo lang ng 20 pesos, bibenta mong 100. Huwag ganon. Diba? Maraming kang negosyong pwedeng gawin. Magluto-luto, tas ibenta mo na. Kasi sabi nga nila sabi nung chef kong kaibigan na, shout out to Victor Barangan, the chef of Richmond Hotel in Eastwood, Libis. Na isa nga na kwento niya sa akin yung dati. Ang mga pagkain daw, as in times 3, times 4 ang patong ng mga restaurant. Ganon. Kung talagang iisipin mo pag binili mo. Ibig sabihin, yung tipong 100 pesos, 150, ang laki na ng patong mo doon. Baka 100, yung ingredients, 50 pesos lang. Tubong lugaw. Iba yung tubong lugaw. Pag sinabi mong tubong lugaw, ay malaki yan. Tubong incheck, yun medyo mababa lang. Pero pag sinabi mong tubong lugaw, ay pwede ka nang manalo. Pantakin mo, lugaw lang yung binenta, nanalong vice president. Saka nakakita ng ganun, ibig sabihin nun malaki. Mali yung palitan na natin yung tubong lugaw, description. Ibig sabihin ng tubong lugaw, malaki. Kaya nga itong itong si Edwin Lacerda, bitter lang ito kasi siyempre, dating may posisyon, ngayon, na, may sarili na siyang PR, so medyo hirap-hirap ng unti. Dati, madaming pera dahil nasa gobyerno. Diba? So natural lang na bitter ito. Lalo na yung pagmumukha nito, tingnan mo, ang asim-asim. Okay, lipat na tayo dyan, okay?